Title. Tapos, ilagay niya. Forms part. Familiar kayo dito? Napakita na to sa TV at nabasa ko to sa ABS-CBN.com. So, hindi ko to inimbento at hindi ko to ni-research na may isang kinasuhan yung asawa mo tapos nilagay niya doon, address niya yung sa Forbes Park. Pero hindi lumalabas na bahay ninyo yung sa Forbes Park. Familiar ka dyan? Yung kinasuhan yung former maid ng theft in January 2013, he admitted that he owns the house on, nakalagay niya residence niya, 9 Nara Street, Forbes Park. Apidabit po ng asawa ko, hindi ko alam. Okay. Ang may-ari daw nun ay La Roca, yung pangalang korporasyon. Are you familiar with La Roca? I invoke my right against self-incrimination. Bakit po? May kaso na po ba ito? Kasama po. Sa BIR? Opo. Ang La Roca ba may ibang properties aside from yung Nara? Hindi ko po alam. Kasi yung Nara po hindi kasama pa sa BIR case. Meron na po, may natanggap pa kanila. Okay. Ito pong mga nakalist na stockholders, Ani Uytan, Genevieve Uy, Anthony Dequina, Rosita Causonco, William Lim, Stephen T. Tan, and Flor de Lisa Louis Tan. Ilan dito po ang kamag-anak niyo? Paulit po, sorry. Ani Uytan, Genevieve Uy, Anthony Dequina, Rosita Causonco, William F. Lim, Stephen T. Tan, Flor de Lisa Louis Tan. Are you familiar with any of these names? Yung kapatid ko po, William Lim. Okay. So, incorporator siya doon. And these names also appeared in other companies that the Napoles has set up for themselves and their family. Familiar ka rin dito. May mga ibang korporasyon kasi, wala lang akong time na isa-isa ngayon, na nandito din yung pangalan ng mga to. Tama? Hindi ko matandaan, sir. Okay. Nakakatanda mong kapatid si William Lim. Ano po negosyo ni William Lim? Sa Rubina po. Sorry. Sa Rubina Farm. And is he able to buy houses worth hundreds of millions? Hindi ko po alam. Kasi ang nangyari dito, binili nila yung korporasyon. At yung korporasyon ay may bahay sa Forbes. At mga bahay sa Forbes ngayon, daan milyon ng halaga ng marami sa kanila, di ba? And ang gumagamit daw dito, asawa mo. Nasa affidavit ng asawa mo na yun ang resident niya. Hindi kayo umuwi dito. Hindi po. Anyway, Mr. Chairman, I'd like to ask a lot more questions, but the proper time, no, after the senators have asked the question, maybe we can discuss whether the witness is being evasive or abusing the power or the right to, or using mistakenly or knowingly using the right against self-incrimination, because I've noticed, matalino naman at kaya naman niya sagutin yung iba, but selective kung kailan naalala at hindi, at selective kung kailan niya gustong sagutin at hindi. But anyway, we have a few more hours, Ms. Napoles. Let me just say again, we're giving you all the opportunity, pero nasa sa inyo kung magsasalita kayo o hindi. But I guess, if you feel na kaya niyo pa mag-sweldo sa kaso na to, but it's not helping your case to say that you're innocent, pero ayaw niyo magpaliwanag or malaman ng publiko, no? I'm both a lawyer and a politician. Lawyers will tell you to keep silent and go to court. Politicians will tell you, sumagot na kayo. It's a balance between the two. But you cannot expect people to believe you. Hindi po basta maniniwala sa inyo kung hindi nyo kami bibigyan ng mga facts, hindi nyo kami bibigyan ng dahilan na maniwala sa inyo. Thank you for the time, Mr. Chair.
Thank you, Senator Alan Cayetano. The next one is Senator Cheese Escudero. Senator Escudero. Thank you, Mr. Chairman. Magandang hapon po, Ginang Napoles, at sa lahat po ng ating imbitadong bisita ngayon. Segundahan ko po bago ako magsimula sa sinabi ng Senator Cayetano, inimbitahan po namin kayo, Ginang Napoles, para magbigay ang panig nyo, para maharap nyo yung mga nag-aakusa sa inyo. Ang sagot nyo sa lahat ng tanong kanina